napakarami ang napapahamak. Hindi nila alam na ang Diyos na pala ang kanilang kinakalaban sa paghahangad ng mga pansamantalang kapangyarihan. Okay, gusto ko pong bigyan ng punto si Kuya Jun Leonardo sapagkat napakaraming panahon ang ginugol niya sa kanyang kabataan sapagkat nasa stage na siya ng pagkaunawa talaga sa lahat ng bagay. Meaning, naraanan na niya yung pamumuhay na ngayon meron kayo. So yung kabataan, nadaanan na niya at naliwanagan siya, walang halaga. Sapagkat umaandap-andap na tila ba, saan nga ba ako pupunta? Umabot sa edad na hindi pa niya hawak ang tunay na susi. Bagat until now, kaya nga nakarating dito, meron pang laking something sa kanyang buhay. Kapag ang tao ay kulang at may kakulangan, lalakad ka, hahanapin mo siya. Right? Yes. Subukan mo sa loob ng bahay. Kapag meron kang something na gustong gawin, tatayo ka. Pumunta ka sa kabilang pinto. Parang may hinahanap kang wala naman. Lalakad ka muli. Hanap ka ng food. Nakakain ka na. Hindi ka pa rin kontento. May hinahanap ka pa rin. Hanggang sa masumpungan mo, lumabas ka ng bahay. May na-encounter kang isang tao, hindi mo alam, angel pala yun. Puri ng Diyos? Praise the Lord! Amen! Yan. So, sa madaling salita, tayo walang alam. Hanap ka ng hanap, wala kang alam. Kasi kung may alam ka na, hindi ka na maghanap. Amen? Praise the Lord! Amen! So, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na kapag ikaw ay naghanap at nasumpungan mo yung hinahanap mo, papalat mo na. Yung iyong pagpapagal at pagpapagod ay nagkaroon ng kabuluhan. Praise the Lord! Amen! So, dito natin, huwag na tayong lumayo. Dito na lamang sa loob. Nandito kayo sapagkat may nasumpungan kayo, tama? Praise the Lord! Amen! May nasumpungan na kayo. So, Brother Leonardo, second time niya harating dito. First time niya na ma-witness ito. Itong Sunday service natin. No? Okay. So, kahit hindi sabihin ni Brother Leonardo, siyempre, marami na siyang tanim. At marami na rin siyang nasuutan na kung ano-anong mga pamamaraan ng paghanap at pagsamba sa buhay ng Diyos. Ganoon pa man, ang hanapin natin ay yung karunungan ng galing sa Diyos. Kapag kung ang hanapin natin ay yung karunungan at kaalaman lamang na taglay natin, maaaring maligaw pa tayo. Okay? Pero kung yung karunungan na galing sa Diyos ang tataglay natin, kahit conflict sa ating kaalaman at ating taglay na karunungan, conflict, or ibig sabihin ay matalino ka, di ba? Pero yung nasumpungan mo, ay tunay na parang hirap unawain. Ibig sabihin, yung mahirap na unawain na yun, pagtyagaan mo yun. Praise the Lord! Amen! Kung sa mga estudyante nahihirapan sa kanilang pag-aaral, pagtyagaan mo yan. Ha? Walang imposible sa Diyos. Praise the Lord! Amen? Amen! Amen o. Diba? Napakadali. O, sige, meron kang isang librita. Ay, pag sinabi librita, maliit lang. Ay, sa libro. Parang kutsara-kutsarita. Okay? Abay, di madali lang yun. Babasahan mo lang. Memorize mo lang. Mamaya-maya, memorize mo lang. Bilis, di ba? Ganyan magbigay ang kaaway. Mabilis. Magaan, maluwag. Na-observe, di ba? Alin bang mahirap? Yung pagsisikap sa daan ng katotohanan. Praise the Lord! Mahirap. Amen! Mahirap. Kapagkat marami kang tatanggalin na dala-dala mo sa iyong pagkatao. Ha? So, nandito na tayo sa kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan, kaya mag-iingat kayo sa bawat galaw niyo. Kapag ang galaw ninyo ay sa tingin ninyo
ay makakasakit sa damdamin ng Diyos, alam mo na yun. Ha? Kapag ang ginagawa mo ay makakasakit sa damdamin ng Diyos, alam mo na yun. Na yung gagawin mo ay para sa sanlibutan. Kagaya ng bisyo, number 1. Ha? Yung bisyo, masarap sa pakiramdam. Ha? Habang malakas ka. Kasama mo yan. Nagbibigay sa'yo ng sigla. Pero, di mo alam, kinakaaway mo ang Diyos. At oras sa kaaway mo na ang Diyos, hintayin mo yung parusa sa'yo. Susunod yan. Amen? Praise the Lord! Kaya maging matalino kayo, sige lang. Di ba ni maghirap ka, ang kakampi mo, Diyos? May talunan ba sa taong ang kakampi ay Diyos? Wala. Praise the Lord! Amen! Wala. Siyempre, malaki mo ang gusto ng Diyos. Yun ang requirements eh. Gusto ng Diyos, sambahin siya eh. Sa Espiritu at katotohanan. Habang sinasamba mo siya, bigay mo ang sarili mo, lahat ng mga maling gawa na gawa mo, mga kasalanan mo, hingin mo ng tawa sa Diyos. Pagpapakumbaba, pagkatao ka, nagkakasala ka. Kaya ka nga mamamatay. Yun ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Amen? Praise the Lord! Amen! Ano sabi? Ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Ha? Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Praise the Lord! Amen! Kaya nga sa mga kabataan narito, si Brother Leonardo, tatay na sabihin na, kahit ako, tatay ko na si Brother Leonardo. Ganoon pa man, sabi nga may nauna, mahuli, at may nahuli, mauna. Ganon yan sa edad, at ganon din yan sa faith. Ha? Hindi porket nauna kayo makakilala ng faith, makaalam, makatanggap, ay kung tumigil kayo sa gitna. Ha? Merong sumusunod sa inyo at nagtuloy-tuloy. Sino kaya mauna? Kayong nauna sa faith, na huminto sa gitna? O yung nasa sumunod sa inyo sa faith na nagtuloy-tuloy? Yung sumusunod sa inyo na nagtuloy-tuloy. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Kaya kung nasumpungan nyo na ang Diyos, na siya ang tunay na kaibigan, huwag nyo na siyang iiwan. Ha? May mag-offer man sa iyo na lahat ng kailangan mo, pansamantala lang yan. At ang Diyos ay tunay na mapanig-bughuin. Praise the Lord! Amen! Ha? Mapanig-bughuin. Hindi porket hindi binibigay ang gusto mo, ay kakapit ka na sa patalim. Walang humawak sa patalim na hindi masusugatan kapag hindi nag-ingat. Ganun pa man kapag intention mo yan, siguradong yan din ang makakasasakit sa'yo, yung patalim na hinawakan mo. Sa madaling salita, ang patalim na hinahawakan ng tao na kumakapit, sabi nga, kumakapit sa patalim. Yun yung kanyang kamatayan spiritual. Ha? Meron tayong patalim na magkabila ay talim higit pa ang salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila ay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinag-iiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Praise the Lord! Ay nasa dulo na ng inyong mga pamumuhay at wala na kayong ibang mahalapitan. Sa halip na sa patalim, nakapahamakan kayo hahawak. Doon sa higit na magkabila italim sa salita ng Diyos kayo humawak. Praise the Lord! At kung sa inyong paglalakbay, nakahawak na kayo sa salita ng Diyos at dumaraan pa rin kayo sa mga matitinding dagok ng buhay niyo, huwag kayong mag-alala. Hindi nawawala ng kabuluhan kahit kailan ang salita ng Diyos. Praise the Lord! Ano kung wala kang marating
Sa kabila ng pagsunod mo sa Diyos, nananatili kang mahirap. Nananatili kang may sakit. Ano ang ikalulungkot mo? Ha? Ang katawang yan ay pansamantala lamang. Praise the Kapagkat Lord. mayroong Amen. isang bagong katawan na ipapalit mo. Bago, kagaya ng kung papaano si Jesus ay muling nabuhay. Praise the Lord. Amen. Kaya makalungkot yung mga may sakit. Nagkaroon ka ng karamdaman. Alam mo yan kung saan mo yan nakuha. Ha? Yung iyong lakas ay saan galing? Galing ba sa Diyos yan? O galing sa kung saan-saan? So, ganun pa man, mabuti ang Diyos kahit na naging makasalanan yung tao, binigyan pa rin ng lakas, na natitirang lakas para magbalik loob sa Diyos. At bago mamatay nakapagsisi, yun ang the best. Praise the Lord. Amen. Ha? Kung hindi ka nangyayari sa physical body, huwag kang malungkot. Ang mahalaga, nakabalik ka sa piling ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ayun, kahit anong microphone talaga. Ha? So, pakiisipin nyo lang, ang pagtutuwid sa atin ng Diyos ay sapagkat mahal tayo ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya sa mga anak na natitigas ang ulo, ang pagtutuwid sa kanila, ang akala nila hindi sila mahal. Subalit simple lang, walang magulang na nagliti na mapahamak ang anak. Sino nakabasa sa Bible ng dalawang nanay na namatay yung anak tapos ginawa ng isa, kipinalit? Pagkatapos ang nagsuggest na hatiin yung bata ay yung hindi sa anak, hindi yung tunay na nanay, no? So sapagkat ikaw na tunay na ina, ikaw kaya, halimbawa, hindi mo sure na yung bata sa'yo, ipapahati mo, kahit hindi mo anak yun, nanay ka, ipapahati mo kaya yung bata? Tao yan. So kahit hindi ikaw yung tunay na nanay, kung may taglay ka ang pagmamahal, mas manaisin mo pa yung bata magpunta doon sa isa kaysa mahati dahil mamamatay. Tama ba? Praise the Lord. Amen. Ha? Okay, magulo. Ginagawa nating halimbawa ito sa buhay. Ha? Kung meron kayo taglay o hawak na pinakakaingatan ninyo, kung makatutulong yan sa kapwa-tao nyo, huwag niyong itago. Praise the Lord. Amen. Makakatulong. Ha? Ano man yan? Makakatulong sa ikabubuti. Huwag niyong suluhin. Huwag niyong ariin sa inyo lang. Tumanggap ka niyan, bigay ng Diyos yan. Mabuti para sa iyo at mabuti para sa iba yan. Praise the Lord.